Good morning mga farmers. Welcome na naman ulit sa ating YouTube channel. Alas 5:30 ng umaga. Ganito yung mga huni na maririnig natin. Huni ng mga ibon, ating mga alaga. Kasama ng dalawang bantay na ito, ang kulit. So ayan mga farmers. Since wala na dito si Rejan, ako ang mag-aalaga, magpapakain ng ating mga alaga dito. Ito yung sinasabi na kahit wala tayong trabahante, wala tayong trabaho sa atin, kaya pa rin natin patakbuhin yung ating munting negosyo. So siguraduhin natin na kung papasok tayo sa ating papasuking negosyo, kaya po nating patakbuhin kahit wala po yung ating trabahante. Kasi kung yung negosyo na ating papasukin, once na biglaan umuwi yung ating trabahante, biglaan magpaalam, mahihirapan ho tayo. So ako mga farmers, talagang lahat ng aking pinasok, kaya ko kahit wala akong trabahante. So alas 5:30 pa lang, papakain tayo ng ating mga alaga at alas 7 ng umaga is mayroon akong order na 2 dozen na roses. Isa po nating subscriber, kung hindi po ako nagkakamali, nasa US po siya. So shout out sa iyo ma'am sir. Salamat sa pagtitiwala sa pag-order. Pangalawang order niya na. So paano, magpapakain muna ako ng aking alaga. Mabilisan lang dahil alas 5:30, dapat mga alas 6:30 makabalik agad ako sa flower shop. Una nating pinapakain, syempre yung ating mga heritage chicken na nangingitlog. Para pagdating ng alas 6, aakit na sila sa pugad. Kwak kwak kwak. Ang sarap ng pakiramdam pag nandito sa aking alaga. Nawawala yung mga sakit ko sa kasukasuhan. Kailangan kasi isirado dahil pumapasok yung mga manok, yung mga native natin na manok. Sa susunod na araw, magbibigay tayo dito ng rice hull. Magre-refill tayo. Maganda kasi na may bagong rice hull dahil doon sila tumutuka. Meron kasi yung mga binlod na pwede pang makain ng ating mga alaga. Ayan. Commercial feeds muna. Din mamaya pagkatapos natin magpakain lahat, may pahabol yan na snack. Mga iba't ibang mga organic na nakukuha natin katulad dito. Mga dahon ng bilanghoy. Kinakain nila yan. Bakit nandito ka sa loob? Yung native na manok, pumasok na naman. Ngayon mga farmers, nang nagtanim ako ng bilanghoy dito, ayan, makikita nyo sa una kong video. Nung una wala pa ito, pero ngayon malago na. At ayun, nakakatulong yan bilang sunshade para maging malilim dito sa loob. Kasi dito ang tama ng araw pag alas 2. Pumasok yung dalawang lalaki, kailangan kong hulihin muna. Nabulan pa. Ayan. Wala pa nga eh. Magtitimpla pala ako.
Hello mga kaparmers. Naubusan ako ng Integra. Yung pinaghalo ko muna pansamantagal. Pollard at saka banana trunk. Malapakan. Grabe, lumalang sa pagkain. Yung katawan ng saging, giniling natin yung katawan ng saging. Yung dahon naman ng saging, pag hindi ho ako natatamad, ay dinadala ko na dito sa ating mga heritage chicken. Dahil dito sa loob wala namang damo. Tinutukan nila to. Diyan ko lang ilalagay yan, lalapitan nila yan. Yung bata ibabaw natin. Yun ang gustong gusto nila, yung batang dahon. Meron pa kasi mga tira-tirang pagkain kaya tumuto ka sila dyan. Mga natapon. Maya't maya lalapit yan doon. Busog na yung mga alaga. So mag-o-open tayo ng flower shop. Gagawin yung order ni madam ni sir. Hindi natin alam kung sir or ma'am. So ayun, nandito yung ating mga bingala kumakain ng mga damo-damo. So babalik ako dito pamaya pagkatapos ko mag-deliver sa ating order. Ang aming sit up si Mrs. Bantay doon, ako naman dito sa ating munting farm. Ganoon lang ang ating buhay. So patuloy pa natin pinapag-aralan paano natin na mapapamadali, paano natin makakaya yung ating mga ginagawa dito, paano natin mapapaunlad yung ating sinimulan. Alis muna ako para makapagkape at makagawa ng order. 6:15 pa lang, tapos na ako magpakain ng ating mga alaga. Kayo mga kaparmers, sa ganitong oras, ano ba yung inyong ginagawa? Alas 4 pa lang ng umaga, gising na ho ako. Alam niyo naman, nag-i-edit pa ng video, natutulog ng alas 12, minsan alauna. Ganun ang aking buhay araw-araw. Snack ng ating mga alaga mga kaparmers. Mamaya na, mamaya. Hops. Jigger, Dexter. Palagi ko silang sinasanay mga kaparmers na pinapakain dito sa ating harapan ng triangle house para hindi sila lalayo. Mas mainam kasi pag palagi tayo nagbibigay ng pagkain para hindi pumunta sa ibang bahay. Masanay sila na palagi may pagkain dito. Sino yung iba? Up, Jigger, Dexter. Marami pa ito sa para sa inyo, okay? Relax lang, relax. Yung sobra sa inyo to. Sana kaya yung iba? Para sa ating mga alang heritage chicken, mayroon din silang snack. Hati kayo. Dito kayo sa loob ng bahay. Kasi ubusin ng mga manok pag diyan kayo sa labas. Dito. Dali. Yeah. Ito yung para sa ating mga heritage chicken. Ayan. Tulad ng aking sinabi, napakarami natin na mga saging na overripe.
Alam nyo naman dito sa amin, napaka mura ng saging na saba, kaya instead na ibenta natin, ipakain natin sa ating mga alaga. Pero marami din tayo na ibibenta, hindi lahat, kasi iniisip ko rin yung pagkain ng ating mga alaga. Ayan o, sunod ang sunod. Alam nila na pagkain to para sa kanila. Ito. Ano ba? Sunod kasi ng sunod mga kaparmers. Tatakaw nila. Nagmamadali ako dahil meron pa akong order papunta sa Palo Leyte mga kaparmers. Binisita ko lang dito. Tinignan ko yung ating mga alaga dahil wala dito yung ating partner. Tulad ng aking sinabi, wala. Umuwi sa kanilang bahay kasi magsisimula din siya sa kanyang farm. Kasi meron nag-sponsor sa kanya yung kanyang ente. Hop, huli. Diyan ka sa labas. Huwag dito. Ito na nga, tumatawag si Mrs. Baka may order na naman. Nagawa-gawa, no? Tinatanggal ko pa isa sa mga kaparmers. Kasi pag hindi tinatanggal sa balat, minsan hindi ka ubos. Yung mga sulok-sulok, hindi nila nakukuha. Mas mainam na balatan natin para makain nila lahat. Ito na ang dito. Snack lang ito nila mga kaparmers. Kamayang hapon, alas 3, pabalik ako dito. Ngayon, alauna pa lang. Pagkatapos ng delivery ko sa Palo Leyte, pabalik ako dito. Depende lang sa ating order sa ating flower shop. Pag walang order, balik agad ako dito. Sinisis yung nandun sa ating flower shop. Pero pag meron, gagawin ko muna yun. Tapos dito na sa ating pagpapakain natin mga alaga. Wala na. Kahit nakakapagod, ayos lang. Alam niyo kung bakit? Kita niyo yan. Kita niyo yan mga kaparmers. Kulang yung ating paitlogan mga kaparmers. Kita niyo yan. So yan po yung nagpapalakas sa atin. Ayan po yung nagpapalakas. Di ba? Pag meron tayong nakikita na ganyan, ayaw pa, lumalakas ang ating dugo. At sa mga nagsasabing hindi tayo kumikita, wala akong problema, ipagpapatuloy ko lang yung aking ginagawa. So ibig sabihin, kung huminto tayo at wala na tayo makita na video sa araw-araw, ibig sabihin wala, lugi na talaga. Pero ako, binabalance ko ang lahat. Nadepende lang yan sa mga nagmamanage. Kasi tulad ng mga sinasabi ng ating mga kapwa ka-farmers, marami na daw yung pumasok sa ganito na lugi lang. Hindi lahat naman pareho yung diskarte. Hindi lahat pareho yung sitwasyon. Baka yung iba wala silang organic na ibinibigay, umaasa lang sila sa commercial feeds. Malulugi ka talaga dahil alam nyo naman na may kamahalan yung commercial feeds. Pero kailangan talaga ng sistema, kailangan madiskarte ho tayo. So tapos na tayong magbigay ng pagkain nila. Si Jigger at saka si Dexter kumain na rin, nag-lunch. Tatlong kain din yan, umaga at saka lunch at saka gabi. Tatlong kain yan. Pinupuntahan ko yan palagi dito mga kaparmers. Pinadalahan ko yan lagi kasi sila yung bantay. Train ko yan para yung ating mga pasaway ng mga kambing dito ay pagpasok pa lang ay hahabulin na nila. Tinuturuan ko yan na
habulin yung mga hindi taga rito. So paano? Dahil may order pa tayo ng alas 3, mag-aalas 2 na. So kita-kits mamaya dito pa rin. Hapon na naman mga kaparmers. Akala ko uulan kanina dahil makulimlim ang langit. Pero wala. Talagang uhaw na uhaw pa rin yung ating mga pananim. Ngayon dahil napakarami ng itlog dun sa ating mga pugad, mag-harvest tayo. Kasabay ng pagpapakain ng ating mga turtle chicken. Ha? Nandito kayo. Gulo. Relax lang. Meron ditong basag mga kaparmers, ha? Iwan ko kung kailan ito nabasag. Hindi ko napansin kahapon mga kaparmers. Ngayon ko lang nakita. Oh? Bakit kaya nagkaroon ng isang basag? Pero wala naman laman. Grabe yung ating munting business mga kaparmers. Pinapalago ko muna yung bago ay kumuha ng tao. So ngayon gagawin, once na marami ng customer, dyan po tayo kukuha ng tao. Kasi kung ngayon kukuha tayo ng tao na hindi pa ganun kadami yung customer, maaaring malugi ho tayo. Bahala ng pagod basta hindi tayo malugi mga kaparmers. Nagsisimula pa lang tayo. Pero sure ako dyan, 100% hindi malulugi ang aking flower shop. Pinagdarasal ko din yan sa Panginoon na sana walang mangyari. Paano po sinabi na hindi malulugi? Dahil wala naman kaming pinapasahuran. Dahil sumisis ang customer service, ako yung gumagawa ng mga bouquet, ako na rin yung nag-deliver. Nung Father's Day, Mother's Day, at saka parating na Valentine's, kukuha tayo ng driver na mag-deliver. At assistant na rin sa paggawa. Pero kung mga normal days lang, kaya ko na mga 3, 5, 10 na ginagawa araw-araw ng mga flower stand, funeral, pang birthday, ng mga bouquet. Kayang-kaya ko na yan mga kaparmers. Pero kung aabutin na tayo ng 20 pataas, kailangan ko na talaga ng tao. Kailangan ko talaga ng florist. Dito kasi sa amin ay walang masyadong florist. Ang gagawin ko na lang, kukuha ng tao, tapos titrainingin. Hanggat hindi pa siya florist, ang kanyang sahod is pang arawan muna na normal na nagtatrabaho. Pero pag once na naging florist na, iba na kasi yung rate pag isang florist na nagtatrabaho. So ayan, inaanyayahan ko yung lahat na nasa Pilipinas, nasa abroad ka man, or nandito sa Pilipinas, kung ikaw ay may kamag-anak dito sa Leyte, mayroon kayong mga okasyon, gusto mong i-surprise dito sa Leyte, anywhere in Leyte ay nag-deliver kami ng flower bouquet, money bouquet, chocolate bouquet, kahit ano na pwede mong ipagawa mo na bouquet, ginagawa ko. So, hindi lang po ito isang taon na experience yung aking kaalaman. Talagang since 2009 pa ako nagsimula nito bilang isang florist.
Nagtrabaho ko dito sa Tacloban, trabaho ko sa Cebu bilang florist. Iba't ibang mga design. Simula sa pagkabuhay hanggang sa pagkamatay, ang aking nalalaman ng mga arrangement, lahat po yan alam ko. Balloons, fruit carving, yan po yung aking kakayahan ng aking skills, kung tawagin, ng aking guhit, ng aking pagpo-fruit carving, ng aking kamay. Kaya ko yan. Balloon twisting, balloon arrangement, flower arrangement. So, yun po yung aking mga ginagawa. Kahit sa Qatar pa kaparma, sa Middle East, yung aking mga ginagawa is mga sheka. Pag sinabing sheka ay talagang mayayaman na angkan. So, yun po yung aking karanasan. Pag ganito lang ako, nandito lang ako sa gitna ng gubat, pero actually yung aking skill ay marami. Balloon, pot carving, flowers. Marami ang kumukuha sa akin sa ibang bansa, pero nagpasya kami ni Mrs. na mamuhay dito sa Pilipinas kasama yung aming mga anak. At simpleng pamumuhay at may munting negosyo, kaya namin to. Kaya namin ito pag-aralin ang aming mga anak sa ganitong paraan. So, yan lang mga kaparmers. Kung meron kayong kamag-anak, gusto nyo i-surprise, gusto mong umuwi galing sa ibang bansa or nasa Manila ka man, gusto mong i-surprise ang inyong tatay, inyong nanay, hindi nila alam na nasa loob kayo ng sasakyan. Nakita nyo naman yung sa Bilyaba. Yung Bilyaba Leyte mga kaparmers, galing sa Barin yung nag-order. Yung isa galing sa US, yung babae. Tapos, mayroon kaming car trunk surprise sa likod. Hindi alam ng nanay, yung kanilang dalawang anak nasa loob, sinundo namin sa pier doon sa Ormoc. Galing sila sa Maynila, then Cebu, then Ormoc, doon namin sinundo. Tapos, papunta kami ng Bilyaba. Iyak yung nanay. So, tama na ang pintuhan dahil nung papakain ka tayo ng ibang alaga. Ayan, mga kaparmas, yung ating harvest ngayon. Habang kumakain yung ating mga heritage chicken, tayo ay nag-harvest. Yung ating mga sisi, mga kaparmas, thank you Lord, malalakas, malulusog. Hindi naman mahina, malisigla sila. Tingin ko ay mabubuhay. Kapakain tayo ng kikindak. Dahil napakarami yung ating kaning lamig, bahaw kung tawagin dito sa Leyte, yun yung ating ipapakain sa ating mga native na mga manok. Hop. Talagang special tong isa. Huwag kayo sa baba lahat. Ano siya?